Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Alas 7 na po ng gabi, nandito na ang kakampi ng bayan. Ako po inyong Maray ng Bayan, Maray Yao. Kasama natin ngayong gabi ang walang iba na kakampi nyo rin. Walang iba kundi si Attorney PG Galang, Abogada de Campanilla. Good evening. Ay, good evening. Ang dramatic naman, no? Yes, di ba? Hello sa mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po sa inyo at 7 o'clock. Alam mo nung 7 o'clock tayo nung panahon natin? Yes. Di ba ano yun? News? Di ba news Oo, yun? dati talaga, ang news natin dati, eksaktong 7, 7:30, ganyan. Yes, oo. Pero Oo. ngayon ito na tayo pag 7 o'clock. Correct. Tayo na ang Hindi kasi, nag-i-air. alam mo kasi ngayon, di ba ang news ngayon on demand na halos, di ba? Totoo yan. Ikaw ba nanonood ka pa ng TV? Ay, hindi na. Pero buti nga nalipat na sa news yung, meron ng YouTube na rin na yung talagang Correct. balita, yung Balita. talagang may journalist. Oo. Pero creature of habit pa rin ako. TV pa rin. Hindi, ang ginagawa ko, since alam kong alas 7 ng gabi yung kung kaya rin lang, alas 7 ng gabi, hahanapin ko yung YouTube. Talaga? Para ka palang going bulilit dati, Oo, manonood ako Yung nun. pag sinabi, alas 4:30 na. Gano'n, manonood ako. Kung Oo. kaya rin lang. Otherwise, kunyari, pag uwi ko sa bahay, ganyan, manonood muna ako ng balita. Okay. Pero ngayon kasi iba-iba na ang balita. Meron ng mas maaga, may alas 5, may alas 6, may alas 7. Anong ibig sabihin yan? Dapat siguro talagang matuto tayong makialam. Oo. Alamin natin At ang saka tama't alam mali. nyo, sasabihin ko sa lahat ng mga Ano nanonood yun? ngayon huwag kayo mag-rely sa mga balita na basta nabasa nyo lang sa Facebook or sa kung Yes. anumang sok media. Mas mabuti pa rin makinig kayo, kaya ako yun mabuti pa rin makinig kayo sa mga balitang gawa ng mga nag-aral na journalists. Oo, Kaya gusto ko tama. pa rin yung sa mga balita ng yung mga talagang ang mga nagsasabi sa akin na yung mga batik ang mga journalists. May mga kanya-kanya talagang pambato tayo pagdating dyan, Yes, no? so kasi alam mo yung mga yan, tinuruan niya na mag-vet, mag-verify, at hindi lang Tama. yan basta-basta nagsasabi ng mga kung ano-ano. Kaya hindi tayo mabibiktima ng fake news kung Kaya gano'n. nga. At hindi lang yan, dito po sa ating programa, syempre, walang fake news. Wala. Lagi, Oh, lagi wala. ditong totoo, tama, although, pwedeng hindi akma sa sitwasyon ninyo Yes, dahil oo. paiba-iba ang kaso Pero tandaan natin, ang kalaban ng demokrasya ay fake news. Ayun, totoo yan. Fake news. Kaya naman, eto para hindi kayo mapeke sa numero, Ah. eto na ang numero namin. Ito hindi fake yung mga numero namin. Pag sa... May pag- sasagot. Oo. Oo, merong Pag sa sasagot. Globe, it's 0954-3100331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Okay. Pwede rin kayong dumulog sa amin sa aming Facebook Messenger. There you have it, okay? Sabay-sabay tayong matuto ngayong gabing ito. Ito na ang ating first caller. Galing Cabanatuan City. Uy. Ay, layo Ay, gusto ko yung longganisa nila. Oo. Oo. Anong tawag mo doon? Batuta? Batutoy. Hindi. Ano? Sorry. Ano ba yan? May nasabi ba ako? Batutay. Batuta. Oh, tingnan Pero ang mo. gusto ko, ayoko na matutay na lang. Gusto ko yung yung garlic. Ang pangit to sa Sorry yung naman. mag-garlic ka. Okay, diba? sorry. Sige. Okay, si Lance ng sa land ng Batutay, Cabanatuan City. Ang tanong niya ay may lupa po kaming may portion na kinuha at ginamit na barangay road. Pero wala pong naging deed of donation kahit kami pa rin na nagbabayad ng amilyar. Pero ginamit yung property. Oo nga. Okay. Ngayon ay may bagong negosyo sa katabing lote na ginagamit ang barangay road bilang parking ng kanilang mga customer. Kaya nahaharangan ang daanan at umaabot na sa barangay ang reklamo. Nais po naming malaman kung maaring ipatupad ang pagbabawal sa pagpaparada at kung maari bang matikitan ang mga sasakyan na lumalabag. May karapatan din po ba kaming humingi ng anumang bahagi ng multa kung sakaling nasa property pa rin namin ang bahagi ng kalsada? Oy, maganda yan. Ay, Siyang nagbabayad ng amilyar. Pwede ba yun?
Well, Pero common. hindi, unang-una muna, sabi ginawa raw ng barangay ano, una i-check mo nga muna kung talagang nasa pangalan niyo pa ba yung lote niyo or nakuha na ng barangay. Yun ang unang-unang first order of business ha, Lance. Kasi kung kinuha niya ng barangay at hindi kayo binayaran, ay merong kalokohang nangyari diyan. Kasi dapat kada kuha, May may bayad. karampatang bayad. Oo, ang Eh, ba't sila pa nagbabayad ng yun ng na nga eh. Amelia? Baka naman, alam mo naman, pag ikaw yung nagbabayad ng Amilyar, hindi minsan eh, bayad ka, tatanggapin lang yan. Yung pala, hindi na pala Yes. sa'yo Hindi eh. naman sa'yo. Oo. Ngayon, isa pang tanong niya. I-check niya. Kasi ganito yan Oh, Pag ang gobyerno, ang kailangan ng property mo for public use or public welfare, yes. they can take it Kasi ang tawag dyan is the power of eminent domain. Ang tawag dyan, one of the three inherent powers of government. Wherein, pwede nilang kunin ang property mo, but it has to be with just compensation. Meaning, babayaran ka dapat. Ngayon, sinabi nyo na hindi kayo nakakuha ng kahit anuman lamang kabayaran dyan sa lote nyo. Abay, pwede kayong mag-demand. Hindi na maisosoli sa inyo yan kasi ginagamit na. Hindi, Pero pwede pero- kayong mag-demand ng karampatang kabayaran. Eh, paano yung nabayad niya sa Amelia? Ibang usapan yun dahil ang bayad sa Amilyar ay sa LGU, pwede sigurong kung mapatunayan na hindi na pala talaga dapat silang Nagbabayad. pwedeng refund. Pero usually ang ginagawa nila credit na lang, di ba? Okay na rin yun. Credit meaning- Credit para doon sa ibang property Oo, niya, sa yung diba? properties, Oo. usually yung ginawa. Kasi ang gobyerno rare na magsusuli Nagsusoli. ng pera 'di ba? Pero una muna lance check mo kung talagang nakuha na ba sa inyo 'yan. Kung nakuha na 'yan ng makikita niyo naman 'yan sa Registry of Deeds na hindi na wala na sa inyo yung titulo. Pangalawa, kung totoong gano'n sumulat na kayo at sabihin niyo, "Bakit niyo kinuha? Hindi niyo kami binayaran." Dahil you have the right to just compensation. Ngayon, kung gano'n nga nangyari, ang may karapatan na magpasaway do'n yung barangay, 'di ba? Dahil it's now public road. But if it is not yet public road but still being used as public road, gano'n pa rin. Kailangan lang hindi mo malalabanan 'yun Kung kukunin. Ang your only right is to be paid. Ngayon, nagpa-parking daw yung mga ibang sasakyan. Pwede bang siya na lang ang mangolekta? Siya naman nagbabayad ng Amelia. Ay, hindi. Kasi nga, the family of Lance still has to check who owns it. Okay. Diba? O sige, ito, malayo rin galing Imos, Cavite, si Barbs. Magandang gabi sa'yo, Barbs. Magandang gabi po, attorney. Ay, hi Barbs. Anong matutulong namin sa'yo? Hello po. Bali, ito, regarding po ito sa Globe Telecom, Ay, wag okay. na tayo magbanggit So, dapat basta ng pangalan. sa- Basta isang telecommunication. Okay, buti na lang garalgar siya. Hindi masyado narinig. O sige, Ako narinig basta ko. merong isang telecommunication. Tapos, ano nangyari? binili ko po kasi itong SIM card mga month of May po. End of May. Parang binalik mo yung SIM card. Binili Binili niya niya. yung SIM Binili card. po. Okay. Opo. Tapos ayun po, ang nangyari kasi, naghahanap ako ng trabaho. So, technically, virtual assistant po. Ano again? Virtual assistant. Nakahanap siya po. ako virtual Okay, assistant. Tapos, Nire-require po kasi ng mga clients namin na mag-download po ng mga application para magamit po namin sa communication. Okay. okay. Nung dinownload po yung isang application sa phone, ang nangyari po kasi is yung number po pala nito is recycled na. Ang ginagawa nila yan. Ay, Actually, totoo yan. Yung number ko, Oo. na hindi ko nagamit sa office, na nilet go namin, may tumatawag pa rin, Nailipat sa iba. nailipat na sa iba with the same number. Yun nga yung gusto ko rin sanang tanungin. Oo nga, actually. Kasi, paano kung Ano? di ba? Katulad nung identity na sinasabi ko, tinatawagan yung number I know, ko. tama yung kinongolekta Oo, sa'yo. nangongolekta sa akin. Oo. Hindi akin yun eh. So, okay. So, Barbs, merong may dating may-ari ng number na yan. Oo, paano okay. na yan? Ano naging problema mo, Oo. Barbs? Ano po, hindi ko po alam kasi kung pwede siyang banggitin kung sino yung may-ari, pero hindi po siya tao lang. Wag mo nang banggitin. Oo, Oo. oo. Basta medyo kilala yung tao. Oo.
Hindi po siya tao lang talaga. Kumbaga parang isang malaking grupo. Hayop siya. Ano daw? Korporasyon. Korporasyon ng Opo. may-ari nung telepono. Opo. Okay. And then, ano nangyayari? Ayun po, bali din ko, gabi kasi ngayon, na pagka-download ko, at nalaman ko mismo, na-report ko po agad sa kanila. O ano nangyari Kasi- nung nireport mo dun sa telecommunication? Na-report ko po dun sa mismong may-ari dati. Parang hindi yata. Hindi, Oo. kunyari nalaman niya na yung it's a corporation that used to own the line. So, nung naka-receive siya ng mga messages na para dun sa korporasyon, no, nireport naman niya dun sa korporasyon na yung number niyo meron pa rin tumatawag sa akin. Okay. O tama ba ako, Barbs? Opo, bukod po din kasi, yung application po na na-download ko, using yung number po na to, may mga files po kasi doon. May na mga- super files po. May mga files. Okay. Opo. Nako. So, bali Okay. tinawag ko po yun sa kanila para i-report ko yung ganun nga yung sistema kasi baka mamaya kumalat yung mga Oo. kakusayon, So- sa akin yung number. Anong problema, Barbs? Na-report mo na pala. Hanggang ngayon po kasi ano pa rin, under investigation pa rin po yung sitwasyon. So, iniisip ko kasi na baka mamaya ang tagal na panahon, nagkaroon na po ng abiliyang pagdating sa trabaho ko kasi hindi ko na po nagagamit yung mga files ko, ganyan. Yung number na to, pag hanap ng trabaho, okay. kasi baka mamaya ma-fraud ako o makuha sa akin yung mga files. Yung Yun. app na yon, Mm. dahil nung binuksan niya, nasa phone niya, Oo. Pero meron pa rin. may may-ari, di ba? May- So, meron siyang sarili niyang files na nandoon. Oo. So, paano yun? Okay. Yung number naman na yon, okay, linawin natin. Yung nilipat sa iyo ng number na yon, only ikaw na may hawak ng number na yon na makaka-access sa files mo or kinakatakot mo na baka yung kumpanya i-access ang files mo dahil it was their number before? Kung kinakatakot ko po sa concerned citizen, baka po kasi by the time na mag-browse ako ng mga browsers, since sa internet po kasi ang trabaho ko, Okay. baka mapasok yung phone ko or yung number na gamit May ko. point siya. Oo Kasi nga. po ang nangyari dito, parang tinawagan ko sila, parang 3 days pa lang habang naghahantay ako, nag-report na ako ulit na sabi ko, baka pwede akong humingi ng letter sa inyo na hindi ako liable na pagdating sa mga files na meron ako kasi na-report ko na po sa inyo. So, ilang araw na po ako naghihintay. June 27 pa po ako nag-report. Anong araw na po ngayon? Okay, ang tanong ko, ni-report mo ba sa mismong telecommunication? Oh, Kasi actually- sila ang dapat Oo nga mag-ayos kasi niyan. alam mo kasi Barbs, I think as far as the company is concerned, hindi nila ginagamit yung number na yan, kaya nga nailipat na Yes. ng telecommunications company na yan sa'yo. Kasi ganun yun di ba? Usually kasi ang mga kumpanya, they really get numbers for their employees, yung dedicated na number for, di ba, work phone, a work number. Tapos usually, kunyari, kung nag-resign na yung empleyado na yun na gumagamit ng telepono, usually hindi nila nire-recycle yun sa kanilang sariling kumpanya. They just surrender the number to the telecom. Kumbaga, they stop Yeah. paying and they just stop the subscription. Yes. So, nagiging free ngayon yung number na yon for the telecommunications company to give away. Paano na yan? Anong dapat niyang gawin na? Kasi, ang ginawa na niya is tama naman, sinabihan tama niya naman. yung kumpanya. Pero, dapat may file ba siya na sinabihan niya yung kumpanya at Oo. yung telecom? Meron kasi nagsabi ka na naman sa telecommunications company, nagsabi ka na rin dun sa kumpanya, mabuti na rin siguro kung gusto mong meron ka pang isang gustong sabihan para lang protected ka. But I think, Barbs, with those actions, and if it is, yung na-record mo naman at documented yung pag May mo, sulat may ka, sulat ka. meron kang- From that point onwards, I don't think that you will be held Liable. liable. Kung gusto mo, i-report mo na rin sa NTC yan. Kasi ang National Telecommunications Commission ang in charge sa lahat ng anything about our telecommunications. Totoo yan. Hindi ako kung ako sa'yo. I-report mo para just in case na meron pala silang confidential. Or tapos fraud napunta or, sa'yo. or if the number. Hala, Kasi ang hindi mo takot kasalanan. kasi ang Barbs. takot niya kasi is baka merong
merong katiwalian yung number na yon Yes. before siya ang gumamit. Tama. Oo, so parang gusto lang niya maprotektahan ang sarili niya na from this point onwards, wala na akong kinalaman dyan sa kumpanyang Pero yan. sa totoo lang, nakakaloka naman talaga yun eh. Kasi imagine, ikaw na yung naperwisyo, ikaw pa pupunta, I kumuha ka lang ng know. number, hello? Hindi, pero alam mo, Barbs, huwag ka mag-alala. Ako, for me, it is not I know you're concerned, but yung nangyari sa'yo, it's not unique. It Yeah. happens and highly defensible just in case merong yung kinakatakot mo ay mangyari, ay hindi ka naman malaliable doon. Yeah. As long as you can prove na from this point onwards, ikaw ang gumagamit yan at hindi naman yung kumpanyang yun. Yan. Okay, Barbs, Yun nakuha po. mo na. Thank you. Thank you, Ano Barbs. po, yun Pwede. nga po yung concern ko sa kanila. Kumbaga parang sobrang na rin ako kasing na-apektuhan. Ah, Pagdating din sa oo. investigation Sabihin mo lang na ano na tinatawag nila. eventually mawawala nun sila na marirealize na hindi na sila ang may-ari ng telepono niya. Ito may tanong si Derek ko, pwede bang pag namatay ang original SIM holder ipagbigay alam ang mobile number company para di magmukhang nagte-text pa ang patay? Oo nga. Oo nga. Actually, that's a good suggestion. Oh, kakaloka yan ha, mag-text ang patay. Actually, recently lang recently Ano lang. yun? Okay, isang good friend of ours, actually kilala ata siguro to nila he passed away 2 years ago. Yes. Tapos, di ba yung, okay, magsasabi ako ng isang app, yung Telegram. Oo, Yung oo, Telegram. Di ba ang Telegram, pag meron kang sa contacts mo na sumasali doon, Oo. ay nagno-notify na Lumalabas. lumalabas that so and so has joined Telegram. Yes, correct. Last 2 weeks ago, yung taong yon, kasi hindi ko naman tinanggal yung kanyang number sa aking Biglang lumabas. blank has joined Telegram. Siyempre nakakatakot. Oo, tumayo yung mga balahibo mo. Abay, siyempre, yumao na siya. Pero I understood, parang tulad nung problema ni Barbs, na Nire-recycle. nailipat na siguro yung Yeah. pangalan ng yung Bakit telepono kaya? niya. Nauubusan ba ng number? Ganun, sa dami ng tao. Siguro kasi mas madaling ilipat dahil meron ng yung linya yun meron ng program yun pero- kumbaga nasa inventory na ng mga numbers. Kasi, di ba, nasa inventory nila Pero ng mga data numbers. privacy pa rin yun eh. Well, hindi naman naililipat ang files nila. Ang problema kasi ni Barbs is, since nasa kanya na yung number ng kumpanyang yon at kung ito'y involved sa katiwalian, before niya makuha yung number, baka siya ang sabihin na, Or vice versa, baka yung sinong may hawak nun, may access din sa kanya. yun. Wala naman, I don't think na access kasi mas strict. Ngayon, kung mangyari man yun, yun Oo. ang pwede niyang ireklamo sa NTC. Dahil bawal yun. Kung ililipat man lamang ng telecommunications company yung number na yun, siguraduhin naman nilang merong wall of privacy. Hindi, magandang sabihin mo yan sa NTC para Oh. makita nila kung ano yung dapat at naaangkop. I'm sure hindi lang yung isang telecom na yan, meron pang Oh. ibang telecom Oh. na gumagawa ng ganyan. Oo. Lalo na Diba? nga, alam mo nga, bumili siya ng SIM card. Di ba ngayon, hindi na uso ang SIM card Oo. eSIM na eSIM ngayon na. So yun, mas yun kasi you're at the mercy. At least yung SIM card, hawak-hawak mo, di ba? Ikaw talaga ang may physical na hawak nung key to that number. Ngayon, it's not even that. It really is up in the air at hawak ng telecommunications company. So that's a good area na dapat siguro makita ng Okay. NTC. Yung, paano nga naman kung yung mga nailipat, the Correct. privacy of that one. Yes. Sabi nila, baka Yan, daw, ito masabi, yung Philippine SIM are recycled to save money. Ah. But more than saving money, I think there should be priority of data privacy. Oo. Kasi mas mas mataas yun eh. Oo, diba? 'Di ba? Ito mo to, when a SIM card, sabi, when it's inactive or has no load for a set time, the telco cancels the number, then give it to a new buyer. Ay. Alam mo, ayan ang masama dyan. Alam mo ito lang Barbs What if that SIM card was used for a kidnapping thing? Exactly. I mean, that's very, very, very bad. Oo. Although ngayon, lahat ng SIM cards, diba, nire-register na? Oo. Kasi maganda yung idea na yun. Kasi usually, di ba, yung dati, pwede ka na lang bumili ng SIM card. Basta bumili ka lang, di ba? Yes. Walang registration. Oo. Pero ngayon, kailangan na, di ba? Oo. So, di ba? So, O Barbs, try mo NTC. Nandito lang yan saan mang NTC? hindi ko lang. Sa E. Rodriguez. Sa Quezon City. E-Road. Nia Nia Road. Road. Nia Road.
Oh, Oh, that's a good point. Kasi nga, I oo. mean, hindi pa yan Eh, na, di ba, taga-Imus siya, ang mahal pa masahe, ha? hindi, actually, kasi nga, sinasabi ko, legally, madaling idepensahan. Kasi nga, mapaprove mo naman na nailipat lang sa'yo. Oo. Pero still, malaking perwisyo yun sa taong Totoo. inosente. Barbs, tingnan mo sa ano nila, Di ba? sa website nila. Kung paano Baka yun. merong Meron naman complaint silang, section. oo. Ano ka muna, O, mag-email lahat kasi, naman ng complaint section ngayon, halos ngayon sa gobyerno, online. yes. Kasi baka mamaya pumunta ka dito, pamasahe, no? Oo nga. Okay, May ah. online na, I'm sure. Good luck, Oh, ha? good luck, Actually Barbs. po, ang nangyari kasi sa akin, ano lang, sobrang perwisyo na napalayas Ayun na na nga, ako dun sa previous Oo, ko na, totoo nga. na appointment, ganyan, kasi hindi na ako nakakapagtrabaho. Bumili ka na lang ng nakahanap bagong Oh, SIM baka card. mag-iba ka na lang ng bagong SIM card. Ipaalam mo dun sa bago mong employer na Oo nga. ito nangyari, can I change? Pero hawakan mo lang yan din SIM card na Yeah. yan kasi ano. Magkano ba SIM card ngayon? Depende sa load, kung prepaid or Magkano SIM postpaid. card na postpaid? No, sorry. Prepaid. 40 pesos. 40 pesos may load na 100? Libre. Pinakomplikado mo kasi, Cha, ano ba? Wag na, yun na yun. Tinanong ko lang eh. Hindi, alam mo, hindi, pero magandang problema. Alam mo ngayon, in this day and age, lahat may telepono na. Oo, totoo. At saka, parang, mas importante pa ang iyong cellphone ngayon kaysa sa computer mo. Yes, Kasi totoo yun, yan. dala mo yan araw-araw. So, I can understand, Barbs. Barbs, good luck ha. Alam mo na Good luck, gagawin ha. Okay, Barbs. Sige po, Thank you. Okay, thank you. Okay, ito. Sabi niya parang na-confuse ako. Joke lang. Hindi, pero, hindi ano lang siya, nag-worry lang siya. Wala pa naman Yes. siyang problema eh. Wala Parang pa. nag-ano lang siya. Anticipation. So, mahusay Okay. na empleyado tong si Barbs. Mahusay. Okay, ito naman si Kevin na Naga City, siya ay 29 years old. Ang tanong niya, may natanggap po akong promo sa isang department store na 200 off sa minimum purchase na 500. At ayon sa permit na nakita ko ay nationwide ang coverage nito. Nang subukan ko pong i-avail ang promo sa isang branch sa probinsya, hindi ito pinarangalan or hindi siguro in-honor. Kahit wala naman akong makitang terms and conditions na nagsasabing excluded ang branch. Sinubukan ko rin pong hanapin ang complete mechanics pero ang link sa email ay hindi naglalaman ng detalye ng promo. Maari po ba akong magsampa ng reklamo sa DTI dahil sa posibleng misleading na advertisement at may posibilidad ba na makakuha ako ng kaukulang remedyo o compensation? Ikaw muna. Ay. Maganda to, maganda. Sa unang tanong mo, oo, pwede kang magreklamo sa DTI. Kasi ang mga promo na ganyan, usually, pinapaalam mo sa DTI, ano yung pang mga nationwide. Yes. O nationwide. Kaya di ba, napapansin nyo parang pag may mga promo, lalo na yung malalaking kumpanya, pag may your DTI number, ganyan, di ba? Dapat may ganon. Di ba? Oo. Ngayon, pwede mo ireklamo yun kasi misleading nga yan. So that's online lang yan pag magreklamo ka sa DTI, meron silang complaint section diyan, 'di ba? About the Consumer Act. Ang mas hirap na tanong na sagutin sa kanya is yung pwede ba siyang humingi ng damages or kaukulang compensation. Baka dun sa 200 na yun, dapat i-replace sa kanya yun. 'Di ba? Kasi mukhang bumili siya ng 500, ine-expect niya na 300 lang ang Hindi, kanya. kasi minsan, Mm. ito lang ako lagi akong dyan eh. Ah. Biktima ako dyan eh. Sabihin niya, Mahilig ka sa promo mahilig kasi. ka sa promo. Sabihin niya, bumili ka ng 500 nabili ko for 50 lang. Ay. Sige, dagdagan mo na. Nagiging 600. Para kumuha ko ng 200, tapos jojoklain mo ko. Magagalit ako niyan. Ay, sige, so, actually, yes, pwede mong anuhin yan para lang to teach them a lesson, di ba? Yes. Pwede ka Tsaka dapat yung terms and conditions nandun. ihanda mo lang yung resibo mo, Yes. na nagbayad ka talaga ng 500 and yung date ng resibo, kasi kasi yun ang magiging tell, kasi mali ba natin yung resibo mo, last year pa, wala pa yung promo nila. Oo. Diba? At saka, lihite mo ba yung taong na nagbigay sa inyo yan? Oo nga. Di ba may ganun din? Oo. Minsan, alam ko sa mga supermarkets minsan or Oh, sa mga malalaking actually, malls. maganda yung point mo. Kasi, tignan mo muna, sino ba yung nakausap mo dun sa branch sa'yo? Baka naman mga empleyado lang na hindi pa aware Yeah, doon sa promo. So, parang kung sakasakali, baka iakit mo muna sa manager nila. Management muna. Baka naman sa management, malaman na hindi meron talaga.
Tapos ibigay. Ngayon, kung talagang wala yan, ay, doon ka na pumunta ng DTI. Ay, ako nag-insist ako dati, friend. Talaga? Kasi nung Pasko, Nakakatakot ka palang customer. Hindi. Talagang, sa halagang 200, makikipaglaban ay, ka. hindi totoo. Kasi ang daming 200 eh. Ako sa bagay. Kasi like, nung nagkaroon ng promo, yung isang supermarket, sabi niya, if you buy this Oo. and that, Oo. okay, syempre namin niriregaluhan ng Oo, Pasko, oo, di ba? Meron kang So, libreng ganon. Oo, may libre kang ganito, may libre ka. Syempre yung libre, sayang din. Pwede mo paano pa panregalo oo. rin, di ba? Oo. So, ang dami kong binili. Kasi hindi binigay sa'yo? Hindi. Tapos, sabi niya, nakasulat doon kung anong pwede kong makuha. So, may ganito, may tatlo. Oo. So, I bought. 'Di ba? Oo. After buying, sabi niya, sorry, ang available na lang isa. Ay, bakit pa nilang lista? Eh, ba't mo nilista? Sabi ko, hindi. Pag sinabi niyong ibibigay niyo yung tatlo yung bibigay mo. Oo. Hindi pwedeng isa lang. Sana gawin niya isa na lang, pero tatlo nung isa na yon. Ito pa ang sinabi Sabi na niya. gano'n na lang. Ito pa yung sinabi niya. Ang Oo. sabi niya, kasi while supply lasts po yon. Eh, balay mo ba naman kung kailan yung supply nila, di ba? Exactly. At hindi lang yon. Sana, hindi nyo binenta kasi bumili muna ako ng iba Oo. bago ko nakuha itong gift certificate na ito. Oo. So, dapat hindi nyo na nilabas yan. According to DTI, kasi di ba dati may programa ang DTI? Okay. Pag meron ganun, while supplies last, Hindi pwede. na sabihin na. Ibibigay nila no matter what. At meron pa, may nabili akong hamon dati. So, bawal yung while supplies last. Bawal yun. Oh, As alam in, nyo na yan, super ha? bawal. Alam mo, magandang pag-usapan to sa susunod nating Kasi nga. episode. Oh, kasi- Maganda ito kasi consumer rights Because ito. our time does not last. Yes, while it's supplies not forever. While supply lasts kami. While our time doesn't last. Next time na lang raw, sabi ni Alright, Direk. okay. Maraming salamat po at sana subaybayan ninyo ha. Tatalakayin namin ni Attorney Oo nga, PG maganda yan. yung Maganda topic, yan ah. tungkol sa DTI. Ako po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Marshal Angelico Castro. Ako po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogata de Campanilla, si Attorney PG. Bye!